namin, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. Tinataas namin ng banal mong pangalan. We praise you, Jesus. Hallelujah! This morning, atin pong pag-uusapan ang prophetic program ng Diyos para po sa Israel. Kukunin po natin ito, katulad po na binasa natin kanina, kukunin natin sa
ng Daniel. At ang Daniel po is one of the most important book in the Old Testament. Napakahalaga po ng Daniel. Siyempre po, kapag ka na-mention natin si Daniel, sino na sa isip natin? Ano unang pumapasok? Leon. Ayan. Leon kagad. At Sunday School. Ayan. Alam po kagad natin yan na Daniel in the Lion's Den. At kadalasan, yun nga po naalala natin, pero alam niyo po ba, the book of Daniel is a link between the past and the future. Yan po ay magkarugtong po yan doon sa nakaraan at sa hinaharap. And the book is one half history and one half prophecy. Pinanatili nito yung kaugnayan na nakaraan habang nagbibigay ng kasagutan doon sa mga hinaharap. Ganyan po kaganda ang book of Daniel. Yun pong mga nangyari sa first 6th chapter sa book of Daniel ay familiar po sa atin kung tayo po ay nagbabasa ng book of Daniel, kung paano po sila ay kinuha sa Babylonia, captivity, dinala po sila doon. Bihag po sila sa Babylon, pinili silang kasama po yung kanyang tatlong kaibigan. Sino yung kanyang tatlong kaibigan? Shadrach, si Meshach, Abednego. Mga pangalang Babylonian name. Pero meron po yung kakibat na pangalan na talagang pangalan lang. Katulad po ni Shadrach ay si Hananiah, si Meshach ay si Mishael, at si Abednego ay si Azariah. Nilagyan sila ng iba't ibang pangalan to worship God of Babylon. Pero si Daniel po, meron din po pangalan yun, na Babylonian name. Ano po pangalan? Belteshazzar. Yan ang pangalan niya. Pero hindi ginamit ni Daniel yung kanyang Babylonian name. Gamit pa rin po niya ay yung Daniel. Doon po sa aklat po ng Daniel, doon sa first 6th chapter, naharap po si Daniel sa iba't ibang pagsubok ng kanyang buhay, ng kanyang pananampalataya. At sa lahat ng yon ay niligpasan niya lahat ng yon with flying colors. Hindi natinag ang pananampalataya niya sa Diyos. At alam po natin yan doon sa mga story na yon ni Daniel. Si Daniel po ay nag-serve under 4 kings. 4 na hari ang pinaglingkuran niya. Mula doon sa captivity ng Judah, si Daniel po ay part ng Judah. At nakuha po sila ng Babylonian exile. At doon po, unang hari ay si Nebuchadnezzar. Ikalawa po ay si King Belshazzar. Yan po yung anak ni Nebuchadnezzar. At ikatlo po ay si King Darius. At ikaapat ay si King Cyrus ng Persia. So, 4 na king ang pinaglingkuran ng Daniel. Imagine yung 4 na king na yun, hindi siya nagpalit-palit ang hari, hindi siya pinalitan. Patuloy pa rin siya naglilingkod dun sa Court of Kings. Ganong katindi ang pananampalataya ni Daniel. At alam natin kung paano po yung sinubok siya sa maraming pagkakataon. At hanggang sa bandang huli, nakita po ni Daniel yung pagbagsak ng Babylon. Nakita niya po yon. At nagpalit na po ng pagsakop ngayon ng Medo-Persia sa pamagitan po ng King Cyrus. Pero dito po sa time na ito, na sinulat po ni Daniel, ito pong prophecy na ito, nasa panahon pa po siya ni King Darius. At ang background po ay simple lang. Napaka-simple lang po ang background na yun. Nagde-devotion si Daniel. Nung araw na yon, siguro po maghahapon na yan. Maghahapon na. At ang pagkasabi po sa salita ng Diyos ay handa na po doon sa pag-offering, pag-aalay. Actually, wala nang pag-aalay na nangyayari at that time. Tandaan natin na sa captivity siya. Kung may pag-aalay na ginagawa si Daniel, malapit na sa pag-aalay, ibig sabihin si Daniel, tuloy siya doon sa ginagawa nila bilang mga Hudyo. Kahit na nasa bansa siya ng Babylon o ng Persia, wala sa kanya yon. Tuloy yung kanyang ginagawa bilang Hudyo. At nung time na yun, nagde-devotion siya. Nabasa niya Jeremiah chapter 29. Actually, wala naman chapter 29 pa noon. Binabasa niya aklat ni Jeremiah. At nung binabasa niya aklat ni Jeremiah, ito po yung kanya nakita. Sabi pong gano'n, hindi ko parang, ayan. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and will fulfill to you my promise and bring you back to this place.
For I know, ito, nagagatas na po. Plans I have for you, declared the Lord. Plans for welfare and not for evil. To give you a future and a hope. Binabasa niya po ito. At sabi niya, uy, 70 years. At tinitignan-tignan niya, siguro po si Daniel, nung nakuha sila ng Babylon, nasa 15 years old na siya. Mga 15 years old. Batang-bata pa sila at that time. At ngayon, nung nagbabasa na siya, 80 to 85 years old na siya. At sabi niya, teka, malapit na kami makalaya, malapit na bumalik ang Israelita sa kanyang bayan sa Jerusalem. So nanalangin siya. At habang nanalangin siya, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Kasi yun po yung hinihingi. Nung time na yon, na talagang, Lord, kasama ang kanyang sarili, humingi siya ng patawad at sabi niya, ganun, salamat po, babalik na kami sa bayang Jerusalem, sa aming bayan. Marubdob po yung pananalangin niya, marubdob po yung paghingi niya ng tawad at that time. At biglang-bigla, habang siya po yung nagde-devotion, nanalangin, biglang, swung! Sabi nga sa Bible, biglang may dumaan. Angel. Si Angel Gabriel. May 3 po angel sa Bible na binanggit. Si Angel Gabriel, siya po yung messenger. Lalo na ng Pasko. Si Angel Michael, siya po yung bodyguard, warrior. At si Angel Lucifer. Yan. Isa bumagsak. At dito, si Angel Gabriel, messenger, dumating. Ang sabi po sa King James Version, and the angel touched him. Sa ibang version, hindi po binanggit na the angel. James po nagsabi na angel touched him. At siguro po, habang marubdob siya ng langin, sabi ng angel, hindi lang pwede bang huminto ka muna sa... Then, nangingala siya, nakita niya nga po doon si Angel Gabriel. At siguro iniisip natin na, wow, dumating na si Gabriel. Ibig sabihin, yung kanyang dalangin sinagot na ni Lord. At pwede sabihin nung Angel, Daniel, good news! Sinagot na ni Lord, ng Diyos, ang iyong dalangin. Uwi na kayo. Pero hindi po yun ang nangyari. Maliit na bagay lang hinihingi ni Daniel doon sa 70 years na pinangako ng Diyos na babalik na kayo sa Jerusalem. Pero pinakita ng Diyos kay Daniel yung mas malawak pang kinabukasan ng buong Israel. Mas malawak pang kinabukasan ng buong Israel. Maliit lang yung kanyang hiningi, pero sobrang sagot sa kanyang inaasahan. At sa Angel Gabriel, here is what must happen before Israel is completely restored. Ito yung mangyayari. Pakinggan po natin, mga kapatid. Ito pong bagay na ito ay sinabi po ng angel for the Israelites, para sa kanyang bayan. So everything, prophecy na ito, ay para po sa bayan po ng Israel. At mamaya, tatangning natin, nasaan tayo? Titigyan po natin dito. Para po natin makita kaagad yung kabuuan ng verse 24 to 27, ito po, ang verse 24 is a summary of all God will accomplish during that period of time. Ito yung gustong i-accomplish ni Lord sa verse 24. Ang verse 25 naman po, siya yung primary events that will happen in the first 16 weeks. 70 weeks po yung pag-usapan dito, ha? So, first 16. And then yung verse 26 is a gap between the 69th and 70th week. Mayroong gap. And then verse 27 is the completion of the 70th week of Daniel. 70 linggo. Now, tignan po natin the meaning and the purpose of 70 weeks. Kasi iniisip natin 70 weeks. Kung yan po ay literal na 70 weeks, tapos na po lahat yan. Tapos na po lahat yan. Sabi po ganun sa verse 24. 70 weeks are decreed about your people and your holy city, to finish the transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity, to righteousness, to seal both vision and prophet, a most holy place. Yan po yung completion, yan po yung plano na gawin para po 70 weeks. Pero bago po yon,
Pag-aralan po muna natin yung number 7. In biblical numerology, 7 symbolizes completion or perfection. Lagi pong 7 yan. For it is said that God created the world in 6 days, and after that, on the 7th, nagpahinga po siya. Meron pong 7 churches, meron pong 7, sa Book of Revelation, may 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. So, marami po, puro 7, perfect number. In the Jewish language po, o Hebrew translation, yung 7 po, 77 or 70 weeks. Ito po ay Shibuim or Shibuim Shivim. Ibig sabihin po nito, group of 7 years. Shibuim Shivim. Group of 7 years or sevens. 70 weeks. So yung 7 po, pag sabi natin 1 week, 7 days yun, ibig po sabihin yun ay 7 years. Hindi po 1 week lang. Kumbaga sa atin po, ang complete number natin ay 10. Ano pong tawag natin sa 10? Kompleto. Decade. Dekada. Dekada 70. Di ba? Dekada. Pagka sinabi ko na sa susunod na dekada, malago na buhok ko. Prophecy. Wala po sa prophecy yun. Malago na. Ibig sabihin, ilang taon mula ngayon? Kailan? 2034. Yun, 2034. So, ibig sabihin yun yung magbilang, gano'n tayo magbilang ng dekada. Na ngayon po sa Hebrew language po, ang Shibuim Shivim, ibig sabihin 70 sets of 7. Ito po yon. So, lumalabas po na 70 sevens. And, yun po ang unit of lang. Dito po sa ating pinag-aaralan, it means that 1 week is equals to 7 years. 70 weeks is equals to, times 7 is equals to 490 years. Kanina, sinabi natin na si Daniel, nakita niya sa Jeremiah. Sabi niya ganon, 70 years na lang. Years ang binanggit doon. Years. Pero ngayon, sabi sa kanya, 70 weeks. Akala ni Jeremiah, akala ni Daniel na okay na, palabas na. Pero sabi ng ganon, hindi. Uuwi lang ang Israel sa Jerusalem. Pero, meron pa siyang 490 years for restoration. Yung binanggit kanina sa verse 24, lahat, banggitin po natin mamaya, yun po ang layunin ng 70 weeks. Lahat po ng Bible expositions agree that 77s describe 70 weeks of years. Alam niyo po, ang hirap po nitong pag-aaral na ito. Kasi talagang you have to look at the old translation and the modern translations. Titignan mo maigi kung ano nga ba talaga ang nangyayari at ano ang dapat. Ibig sabihin, sinasabi ng anghel kay Daniel na 490 years ang lilipas bago makumpleto ang layunin ng Diyos para sa Israel. 490 years. Okay. 538 BC, nung sinulat po ito ni Daniel, nung makaharap niya, pero hindi pa yon. Kailangan malaman natin saan nagpasimula yung 490 years. Mamaya po. Yunin ng naunang 70 weeks ay malinaw nakasaad sa verse 24. Sa oras na ang 490 years na ito ay nangyari, kulang po ng 1 week ha, tandaan natin. Sorry po, kakompleto pa siya. Pag nangyari itong 490 years na ito, ang sabi mo mangyayari, ang mga dakilang layunin ng Diyos para sa Israel ay matatapos. Ano matutupad? Ito po. To finish the transgression. Yan. Tuloy pa tayo. To finish the transgressions. 70 weeks are decreed about your people and your holy city. To finish the transgression. Ibig sabihin ito, Israel's sin will be brought to an end. Nangyari na ba? Hindi pa. Ayun, naglalaban pa, nagyagera pa sa Hamas, Hezbollah. To make an end of sins. Nangyari na po ba? Wala na kasalanan.
Ang dami pong patayan. Kababasa lang ng dyaryo, marami pa rin. To make reconciliation for iniquity. That is literally to atone for their wickedness. Of course, ito pong atonement na ito nangyari po. Yung pong wakas nito, hindi pa po napagtatanto. Hindi pa talaga na-fulfill. Na masabi ka na atonement. Kasi marami pa po sa mga Hudyo, hindi pa po tumatanggap sa Panginoon. To bring in everlasting righteousness. At ito po prophecy na ito tells us that God will establish an age characterized by righteousness. Tandaan po natin na ating pong theme ay holiness. At ang i-establish ni Lord na everlasting righteousness. Kaya dito pa lamang sinasabi na kagad sa atin, live in righteousness, live in holiness. And then to seal up the vision and the prophecy, everything God has promised, He will do. Gagawin niya po lahat yun. And then to anoint the most holy. Ito po ay reference to the dedication of the millennial temple. Hindi po ito most holy na si Christ po. The millennial temple ito that will be established during the millennial period. Ito po ang kung tawagin po sa Ezekiel, alam po natin, sinabi po yan sa Ezekiel chapter 40 to 46, basahin po ninyo, Ezekiel Temple, na ilalagay po sa millennial years. Yung millennial years po ay, mamaya na natin explain, ano po, masyado pong malayo na yon dito po sa atin pong pinag-uusapan. Bagamat ninanais po ng Diyos na once and for all, He will deal the sins of the nation. At ma-establish niya Jewish people in a state of everlasting righteousness and eternal blessing. Wala pa po sa 6 na bagay na ito na binanggit po natin ang natupad na. Maliban po doon sa sacrifice ng Panginoon Yesus. Ang kamatayan ni Kristo naging posible para mangyari ang lahat ng ito. Pero hanggat ang bansa mismo na Israel ay nanatili sa kasalanan, ang application nito still remains in the future. Yun po yun. It still remains in the future. So ito po mga to, hindi pa po nangyayari yan. At kailangan po mangyari yan. Bagamat sa ating panahon ay maraming Jews na lumalapit kay Jesus, karamihan pa rin sa kanila ay spiritually blind when it comes to Christ. So, puntahan po natin yung first 69 weeks. Daniel 9:25. Know therefore and understand that from the going out of the word to the stone, and build Jerusalem to the coming of an anointed one, a prince, there shall be 7 weeks. Then for 62 weeks, it shall be built again with squares and moat, but in a troubled time. Having laid out the general outline at purpose po ng 70 weeks, nabigyan natin kanina yung 6 na purpose na yun, nagbigay po si Angel Gabriel na higit pang detalye. First, sinabi niya na yung first 70 weeks will begin. Mayroon pong specific point in time kung kailan magsisimula. At ang sabi pong ganon, know therefore and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem. Kapag ka nagkaroon ng decree, restore and build Jerusalem, sabi pong ganon, then pasimula na po yon ng 490 years. Kailan nangyari yon? Kailan po nangyari? Ang commentaries po, they contain long discussion about which decree is intended here. Aling mga decree. Pero malinaw po sa Bible na may nangyaring 4 possible decrees that might fulfill this description. Si Cyrus po, noong 538 BC, po yan, at sabi niya kay Ezra, bumalik na kayo sa Jerusalem. Si Darius, noong 517 BC, yun din po sinabi niya kay Ezra. Si Artaxerxes, ganoon din po kay Ezra at saka kay Nehemiah. Actually, kay Ezra at kay Nehemiah. And the Babylonian captives pwede na umuwi to return to Jerusalem and rebuild the temple. Yan po yung mga verses. Pero mayroon po specific time, isa dito na, si Artaxerxes po in 445 BC, made a decision giving Nehemiah permission, safe passage and supplies
to return to Jerusalem, build, hindi po ang temple, the city and the walls. Yung pong tatlong decree na inilabas, sa simula po kay Cyrus, kay Darius, at kay Artaxerxes, ay decree po ito to rebuild the temple. Pero, pagdating po kay Artaxerxes, after 20 years, inaasahan niya naman si Nehemiah to build the city. At hindi na po ito yung temple, the city and the walls. Kung atin pong papansinin ng maigi, mayroon pong specific time, sabing ganon, ang binanggit po rito, eksakto po ito sa description na 62 weeks. It shall be built again with squares and moats. Ang sabi pong ganon ni Nehemiah sabi ni Artaxerxes kay Nehemiah, decree giving Nehemiah permission, say passage supplies to return to Jerusalem to rebuild the city and the walls. At ang binabanggit po rito sa prophecy, magbibuild siya ng city and walls. Eksakto po yon doon sa time ni Nehemiah. Hindi po sa time sa time ni Artaxerxes at Nehemiah. Hindi po sa panahon ng Cyrus. So, eksakto po yon. At alam po natin na mula sa sulat ni Nehemiah that the rebuilding took place in time of trouble. Kung mahilig po tayo magbasa kay Nehemiah, alam natin kung paano binild ni Nehemiah yung city, yung walls. Isa hawak niya, sabi gano'n, yung kabilang kamay niyo hawak ay pala, yung kabilang kamay yung hawak, sword. Di ba? Tabak. Kasi alam natin na kapag habang katrabaho tayo, lalaban tayo. That is when they build the city of Jerusalem in times of trouble. Eksakto po yun. The first, yung kanina pong decree, nag-focus po yun sa temple, but not on the street or on the wall. Only the last of these 4 decrees was a command to restore and build Jerusalem. Doon nga po sa panahon ni Nehemiah. You will note that 70 weeks of years is broken down into smaller segments. 7 weeks, 49 years. Times 7, 62 weeks times 7 equals to 434 years. And 1 week of 7 years. Divided sila sa 3. The first 49 take us Nehemiah. Bigay ng decree si Artaxerxes. Tandaan po natin para lang po makita na po natin. 138 BC po nung sinulat po ni Daniel ito. At ito pong si Nehemiah ay 445 BC. Ang pagbibilang po ng panahon noon ay pababa. Pababa po pababa tayo. Yung 4,000 years po doon sa creation, pababa po yan hanggang doon sa 0, pero walang 0 number, hanggang doon sa 1 AD. Binanggit po ng Pastor Miguel last Sunday, 1 AD ang simula, pataas na po hanggang sa panahon natin ngayon. Anong year ngayon? 2024. Edi, 2,000 years ago. 2,000 years ago. Pero ang pinag-uusapan natin, mula sa panahon ni Nehemiah, meron daw 490 years, darating ang Panginoon Yesus. Para doon sa mabuo yung, ayan po pala. Yeah. Nakikita niyo po ba? Yan, 70 weeks of Daniel. 445 BC, si Nehemiah sa chapter 2. At sabi po nga 7 times 7 equals 49. 49 years po yan. Ang 49 years po, actually po ang 49 years, pag tinignan natin doon sa huling-huli, yan po Malakay. Hanggang doon po yan sa may Testament. Nabuo po ang Jerusalem. Establish na tayo ang Jerusalem ng tapos. Hanggang Old Testament yan. Mula po doon sa dulo ng 49 years, hanggang 434 years, yan po yung silent year. Mula doon sa Old Testament sa Malakay, hanggang doon sa Matthew, di ba meron tayo tatawag na silent years. At yung silent years na yun, yan po yung tumatakbo na 434 years. Yung silent years hanggang sa anak ng Panginoon Jesus, hanggang sa ipako doon sa cross. Yun po yun. So, ang kinikwento po rito ay yung 434 years. Totoo ba? Eksakto ba?
ang prophecy ni Daniel, may eksakto ba doon sa pag-Messiah? Kasi mali ang prophecy ni Daniel, mali lahat. Kung mali ang simula, mali lahat. Ganun po mangyari. Pero ang message ni Gabriel kay Daniel ay simple and striking. 483 years. That is 69 weeks. Hanggang doon po, 69 weeks. And then, 69 weeks would pass from the time of command recorded in Nehemiah 2:1-8 until the appearance of Messiah, the Prince. Now, the first phrase of verse 26 gives us an important clue about the dating. After the 62 sevens or 434 years, after 434 years, may kita niyo po doon sa may cross na yon. After 434 years, ang sabi po doon. The anointed one will be cut off and will have nothing. Ang sabi po sa King James Version, Messiah shall be cut off, but not for himself. Papatayin. Pag ang cut off po ay will be executed. Papatayin ng Messiah. So, ibig sabihin, kung ang dating ni Daniel ay tama sa 434 years of kabuuan po, ng kabuuan, 434 years, ang kabuuan, 483 years, sorry po, sa baba, 483 years, kabuuan yan, dapat tama siya doon sa pagpasok ng Panginoon Yesus doon sa Jerusalem. It should be right. Mahalaga po na matukoy po yon. And many years ago, ito po, a man named Sir Robert Anderson. Ito po yung isang author ng The Coming Prince. Exhaustively investigated this prophecy and concluded on the basis of intricate calculations that the words of Daniel 9 had been fulfilled with remarkable accuracy. Putting it all together, he concluded that the 69th year ended on the exact day Jesus made his triumphal entry into Jerusalem just a few days before his crucifixion. Ganun po ka detalye yung prophecy kay Daniel. Ganun po, yung pong time na napasok ng Panginoon Jesus doon sa, alam niyo po yung palaspas. That's the entry to Jerusalem. Yun po yun. Yun po yung time ng 483 years. At sabi natin, paano kinumpit niya na yun? Ni Robert Anderson. Hindi ko na po sa inyo i-detalye. Mahaba po ang computation. Napakasimple lang ang computation niya. You can look at Robert Anderson's computation para po sa 70 weeks of Daniel. Makikita niyo po doon kung paano. Pinakita niya rin po doon kaibahan ng calendar at saka ng solar calendar. Kasi tayo, solar calendar tayo 365 days tayo. Ang lunar calendar po ay 360 days. At yun pong ginagamit ng mga Hebrew. Lunar calendar po, 360 days po sila. At kapag complete nila yung dulo, yung year na yon at kulang, dinadagdagan na lang nila para makumpleto ng isang taon nila. Ganun po sila gumawa sa kanya pong calendar. Magkaibang calendar natin, magkaibang calendar nila. Sa atin po, Julian calendar. Sa kanila po ay Hebrew calendar. Magkaiba. But anyway, ito pong si Robert Anderson, kanya pong kinompute, tinama niya, lahat yon, yung solar at saka yung lunar calendar, kinompute niya, and then, sabi niya pong ganon. Ito pong sabi niya, adjusting for the difference between March 14, nga pala, March 14 po yung kay Nehemiah. At yun ay talagang pinakita doon sa chapter 2. March 14, ang date po nito, at saka March 14, 445 BC. And then, ang Panginoon Jesus po ay pumasok doon sa Jerusalem na April 6, 32 AD. Ang total po nito ay 173,880
or 483 years. Yun ang total niya. Kung kayo po ay hindi po naniniwala, tandaan niyo po Sir Robert Anderson, then balikan niyo po. Mas maunawaan po ninyo maigi bakit niya kinompute na ganon. Pero ito po, no one is able dogmatically to declare that Sir Robert Anderson's computation are impossible. Walang makapagsabi na imposible yung kanyang computation. Wala ni isa man. Ibig sabihin, nag-compute siya mula sa time ni Nehemiah hanggang sa time ng pagpasok ng Panginoon Jesus doon sa Jerusalem, saktong 483 years. May kulang pa tayo ng 1 week. 7 years. May kulang pa tayo ng 7 years. Fairness po, mahirap makuha ang eksaktong petsa para sa sinaunang kasaysayan at mayroong ibang paraan para malaman itong first 69 weeks of years. Gayunman, karamihan po sa mga theories, sa mga pag-aaral na ginawa ay laging tumutukoy doon sa early ministry of the Lord Jesus Christ. The 926b, chapter 9, verse 26. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with the flood, and to the end there shall be war, desolation are decreed. The rest of the verse describe the sacking of Jerusalem in AD 70 by the Roman Empire. Ito po ay yung pagkasabi na ang prince ay darating, he will be executed. Nangyari po yon. At ang sabi pong ganoon, i-destroy ulit ang 70 AD. Nilusob po ng Roman, alam kung king siya o ruler, at that time si Titus, nilusob nila flood, parang flood of soldiers. Nilusob nila ang Jerusalem. At pinagpapatay ang lahat ng mga naroon. 1.1 million Israelites died during that time. At ito po yun. At ang sabi pong gano'n sa pagkakabanggit, come with a flood, and there shall be war. Desolations are decreed. Mayroon pong gera. Nakita po natin ang Hudyo sa panahon nila, sa panahon po ni Hitler. Gaano karaming batang napatay? Ilang milyon? Ilang milyon Hudyo namatay? At yun po lahat ay dumaan sila doon. That is part of the 69th week. Mula doon. Ang sabing ganon, mamatay ang Masaya, makakapture ang Jerusalem, nagpapatuloy po yun sa gitna. Now, so far, we have accounted 69 of the 70 weeks of years. Verse 25 to 26, diniscuss po ito first 483 years. God has ordained for Israel. But what about the last week of 7 years? Evidently, it must be very important. Gabriel singles it out for special discussion sa verse 27. Yung pong chart, balik po natin ang chart. Ang sabi pong ganon sa chart po, ay meron pong 483 years, and then mayroon pong gap between the 69th and the 70th doon po sa timeline sa rapture. Kita niyo po yung yun po yung gap na sinasabi natin. Now, kung pupunin po natin mas ma-accomplish ng 7, kung kukunin natin description na ma-accomplish ng 70 weeks from Daniel, alam natin na hindi pa kumpleto yan. The 70th week will begin when the coming prince shall confirm a covenant with the Jewish people. Hindi pa po ito nangyayari. Another prince. Hindi po ito ang Messiah. Ilan po sa mga komentaryo nagsabi na Messiah din daw. No? Hindi po siya magkipag-covenant sa Israel at sisirahan ng Israel. Hindi po. This is another prince. Coming prince shall confirm covenant with the Jewish people. At ito pong gaps na ito or pauses in prophecy ay parang kakaiba. Pero ito po ay common sa mga propesya.
Sabi natin, bakit nagkaroon ng gap? Ang layo naman ng gap mula doon sa 483 years hanggang doon sa another 7 years. Ang laki naman ng gap. Bakit nangyayari yan? Normal po ito. Regular po ito lagi sa mga prophecy. For example, ang message ni ng isang angel kay Mary sa Luke 1:31. Andito ba yun? And behold, you will conceive in your womb and bear a son and shall name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. Yung gap. Hindi pa po nangyayari ito. And he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. Nangyari po ba? Hindi pa. Gap yun. Ibig sabihin, sa mga binabanggit po na prophecy, hindi po lahat yan ay tuloy-tuloy. May gap po yan. Kahit na prophetic yan, may gap sa gitna yan para matupad yung buong prophecy. Ikalawa po, isang sample pa. Luke chapter 4, verse 18. The Spirit, ito po yung ang Panginoon Jesus ay naroon po sa synagogue. Magbabasa po siya doon sa synagogue. At sabi niya ganoon, the Spirit of the Lord is upon me. This is the first time pumunta siya roon. At binasa niya po yung word na yon. At sabi po ganoon, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and covering of sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed. To proclaim the year of the Lord's favor. At sabi po sa verse 21, and he began to say to them, today this scripture has been fulfilled in your hearing. Parang mali, parang may kulang. Tama po yung sinabi po ng Panginoon Jesus, pero may kulang sa binasa niya. Isaiah po yung kanyang binasa. At kung mayroon pong gap, hindi niya po sinabi yung Isaiah chapter 61 verse 2. Ito po yung sinabi sa Isaiah 61 verse 2. To proclaim the year of the Lord's favor. Tapos sabi niya ganon, tapos na. Pero ito po sabi, and the day of vengeance of our God to come. The day of vengeance. Hindi niya binasa yung the day of vengeance. Hindi pa kasi nangyayari. Mangyayari pa yung day of vengeance of the Lord. Another example po, wala na po rito. Isaiah chapter 9 verse 6, tuwing Pasko sinasabi natin, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his name will be Wonderful Counselor, and the government shall be upon his shoulder. Hindi pa po nangyayari. Hindi pa nangyayari. Pero gusto natin Isaiah 9:6. For unto us a child is born, a son is given, ibinigay, and the government shall be upon his shoulder. Hindi pa po. Wala pa yung millennial kingdom. Ang ibig po sabihin nito, mayroon pong gap between the 69th and 70th weeks. A gap that is at least 2,000 years long. 2,000 years long. Hindi naman po tayo magtataka dito. The text itself mentioned two events na nangyari between the 69th and 70th. Hindi tayo magtataka, may dalawang events eh. Kamatayan ng Panginoon Jesus, pagbagsak ng Jerusalem, ng walls, yung 70 na sinira yon, pinatay ang maraming Hudyo. Sa panahon ni Hitler, pinatay ang maraming Hudyo. Gap of 2,000. First, the Messiah must be cut off. Jerusalem will be sacked by the Roman army. And the very end of verse 76, sabi pong ganon, the wars will continue until the end. Na tila nagpapahiwatig na isang mahaba at hindi matukoy na panahon. 9:27 po tayo. He will confirm a covenant with many for 1/7, the middle of the 7. He will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple, he will set up a that causes desolation until the end. That is decreed is poured out on him. Covenant with many. The word many here is specific reference to Israel. Makikipag-covenant sa kanya yung prince. Ito na yung Antichrist. This is not a general reference to a group. The ancient Hebrew says covenant with the many, with the Israelites only. Ito na po yung last 7 week or 7 years tribulation period.
With this covenant, Israel will embrace the Antichrist. Ito po yung 7th, yung huling linggo. Israel Antichrist as a political Messiah or a literal Messiah. Yan na po yung pumapasok sa panahon ngayon. Nagkakagulo na ang mundo, nag-aaway na sa Israel, may gera nangyayari, may papasok na isang tao, a political figure or a Messiah in itself. Siya ay Diyos sa gitna ng treaty na yon. Maglalagay siya ng treaty ng 7 years treaty ng kapayapaan sa Israel. Siya lang makakapagawa ng treaty na yon. Na Israel, it is when the Antichrist will rise to power, make a 7-year treaty with the Jewish people, breaking it in the middle by proclaiming himself as God. The beginning of 3.5 years of terrible persecution, worldwide destruction na kung saan ang Antikristo mismo ay pupuksain din ng Diyos. Yun po ang last 7 weeks. 7 years, last 7 years. Where is the church of this? Saan tayo? From Daniel's point of view, the church is completely hidden. Hindi, wala sa isip ni Daniel yon. Since this prophecy is about the future Jewish people, walang dahilan para banggitin ng church. Lahat na ito ay nangyayari dahilan sa kawalang pananaw ng Israel. But in the end, their blindness will be lifted and Israel will resume its rightful place. Nakatago pa yun sa isipan ni Daniel. So ngayon, tayo nandito. Tayo po yung ikinabit. Romans chapter 11, 17 po sabi. Basahin po natin. But if some of the branches were broken off and you, although a wild olive shoot, were grafted in among the others and now share in the nourishing root of the olive tree. Ang sinasabi ito yung tayo tayo po yung dirugtong. Do not be arrogant toward the branches. If you are, remember it is not you who supports the root, but the root that supports you. Then you will say, branches were broken off so that I might be grafted in. That is true. They were broken off because of their unbelief. But you stand fast through faith. So do not become proud, but fear. For if God did not spare the natural branches, neither will He. Ano pa? Note then, of God, severity toward those who have fallen, but God's kindness to you, provided you continue in His kindness, otherwise you too will be cut off. And even if they do not continue in their unbelief, kung hindi na sila nagpatuloy sa kanila pong pawalang pananampalataya at nanampalataya na, will be grafted in, for God has power to graft them in again. Dinugtong tayo. Wala tayong pagmamalaki, mga kapatid. At dito po, sa temang ito, here is the grace of God. Pakita po natin ulit yung chart. Here is the grace of God. The grace of God. Andun po sa yellow, red. Andun sa, ano ba yan? Bago ang red. Kasunod ng kamatayan ng Panginoon Yesus, God put His finger on time and stopped the clock. Tatapusin niya ang kanyang gawain sa mga Hudyo, but first, there is a pause in God's program in which God inserts the church age. And that is where we are historically right now. Doon tayo ipinasok sa gitna ng 69th 70th week. Nilagpasan ni Gabriel ang hundreds of years before the 69th and 70th week dahil hindi ito relevant sa pangunawa ni Daniel. The angel wanted Daniel to focus on the 70 weeks of years, not on what happens in between or what will happen in between.
Ang in-between, tayo po yon. Anong number po completion? 7. Balik year creation. Years ago, ilang years ago ang creation? 4,000 years ago. Doon sa sa BC. 4,000 years ago. Hanggang sa kamatayan ng Panginoon Jesus, 1 AD. 1 AD, ano year na tayo ngayon? 2024. 4,000 plus 2,000, 6,000, yung 24. Hindi natin alam kung itong 24 nito ay kung sa lunar o sa solar calendar, baka papasok na tayo sa 7th week. Sa 7 years tribulation. Malapit na. Halos kompleto na yung 6,000 years. Isipin po natin ang ganito nangyari. Nag-post ng 490 years na special na pagtutok sa Israel sa kanyang redemptive plan. The years were post, hininto, nang tinanggihan ng Israel si Jesus. Now, there's the special focus in God's redemptive plan because this is the time for the church. God focus will return to Israel when the church is taken away at the rapture. Kukunin po muna ang church sa rapture. And the last 7 years or 7 years of tribulation on this earth begin. May subject pa po tayo, may topic pa tayo sa tribulation, 7 years tribulation, may topic pa tayo sa rapture. Mas palalawakin po natin yon. Kaya wag po kayong mawawala. Baka mag-rapture na. Wala kayo dito. At ang balita ko po, Sunday ang rapture. Sunday ang rapture. Exciting years po ito sa atin, mga kapatid. Exciting years po ito sa atin. Then and only then will the verse 26 be fulfilled. Kapag ito ay na-fulfill pa lang hanggang pagpapala para sa bayang Israel. Imagine, yung prophecy na yun ni Daniel, isinamatay ng Diyos. At yung biyaya niya for 2,000 years. Naging magi tayo. Kaya nga po kanina yung binabasa ng Romans, sabi ko gano'n nakakaya kay Lord. Na idinugtong lang tayo minsan tayo pang mayabang. Idinugtong lang tayo parang tayo ba yung original na bayan niya? Hindi. Pero God pulls His finger, pause muna tayo, I give the chance to the Gentiles, and now we are the Gentiles. Tayo po yon. Ang kasarapan, bago dumating yung pagpuksa, the Great Tribulation, tangay-tangay na tayo. But if you want to see the Great Tribulation, please stay. But I want to be out of this. Gusto ko, labas na ako rito. Ayaw ko maiwan. Yung pong mga nararanasan natin, that is nothing compared doon sa Great Tribulation. Wala pa yan, mga kapatid. Wala pa yan. Kakaiba ang Great Tribulation. Basahin ninyo yung Revelations. At bahala na po yung susunod na mga magsasalita tungkol doon. Pero, ang pinakahuli po, ilang mga katotohanan lamang po, just to end. What we see in the writings of Daniel is the work of God. Isang prophecy na pinatunayan ng kasaysayan at nagpapatuloy pa rin ngayon. Yan po yung ginawa na po yun. Narito isang patunay na ang Bible ay inspired by God at narito po yung patotoo ng katotohanan ng Diyos. Eksakto. That is our God. Ikalawa po, ibinigay sa atin ng Diyos ang mga propesiyang ito upang malaman natin how to live today with tomorrow in mind. Paano tayo mabubuhay ngayon na ang isip natin ay doon sa pagbabalik ng Panginoon Jesus?
kadalasan naisip natin ay baka iba. Baka sana in 10 years time, mas ano na ako ngayon. Mas mayaman na ako ngayon. There's nothing wrong with that. Pero dapat lagi sa isip natin, Lord, bumalik ka na po. Bumalik ka na po. Kumikilos po ang Diyos sa gawain ng mga tao at ng mga bansa. Kaya hindi tayo dapat matakot anuman nangyayari sa ating kapaligiran. Tayong mga nakakilala sa Kanya ay lumalakad na kasama niya, magtatagumpay po tayo sa bandang huli. At ikatlo po, the most important thing in the world is knowing Jesus Christ. Knowing Jesus Christ. If you don't know Him, you miss the very reason of your existence. He is the way, He is the truth, He is the life. No one comes to the Father but by Him. He is the way to heaven. He is our salvation. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang Mesiyas na ipinangako sa Israel. At ipinagkatiwala rin sa binigay sa atin. Siya ang tinutukoy ni Daniel na katuparan ng mga pangako ng Diyos sa mga Israelita at sa atin din naman. He is the one whom Daniel spoke. Sabi po sa aklat ng mga awit, taste and see that the Lord is good. Amen po ba? Come to Christ and trust Him as your Lord and Savior. Right now, sa panahon po natin ngayon, nakatayo tayo somewhere between the end of the 69th week and the beginning of 70th week. Bagamat hindi po natin alam kung kailan magsisimula ay ka-70th week, habang pinagmamasdan natin ang pangyayari sa mundong ito, we know the day is drawing near. Sa Iceland ngayon, may pumutok na bulkan. Indonesia, may bulkan. Sunod-sunod po yan. Maliit pa po yan doon sa tribulation day. And I don't want to see that. Pero ngayon pa lamang po, we know the day is drawing near. And with that divine expectations of His coming, let us continue to walk in holiness and righteousness. Then and only day, we could say, until He comes. Until He comes. Basahin po natin sabay ang Daniel chapter 12. Ito po yung kahulihan. At gusto po lahat tayo, babasahin po natin ito. Okay, ready? Begin. At that time shall arise Michael, the great prince, who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above. And those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever.